Ito ang pinaka-advanced na vacuum cleaner na nagamit ko so far. At ito lang naman ang Dreamy X50 Ultra na isang flagship robot vacuum cleaner ni Dreamy. Meron na itong solid 20,000 Pascal suction pressure kaya effective pagdating sa mga dumi-dumi out there. Meron na ring responsive obstacles avoidance dahil sa mga new sensors na ginamit dito. May new dual arm technology feature. May solid AI mapping feature. Meron 60mm Pro Lift feature na din gaya ng ibang mga vacuum cleaner out there, and kung ano-ano pa mga features na pag-uusapan natin sa video na to. Kaya kung isa kang tao na laging busy sa work, merong mga anak or kaya merong mga pets at hindi madalas nakakapagwalis-walis or nakapaglinis ng bahay, tara, samahan nyo akong i-testing at pag-usapan itong device na to para malaman natin kung sulit nga ba talaga at ano nga ba yung mga disadvantage if ever na bibili tayo ng isang Dreamy X50 Ultra. Tara, pag-usapan na. Okay, simulan natin sa isang mabilisang unboxing dahil gusto kong i-appreciate si Dreamy pagdating sa part na to. Dahil ever since gada unbox ko ng mga product nila, talagang malaki yung mga box at protected na protected kapag dumadating dito sa studio. And makakasure ka talaga na walang damage yung product pagdating sa'yo. Anyway, sa loob nito, una natin makikita is yung ating quick start guide. Then nagsaman dito is yung ating user manual na sobrang kapal na hindi naman natin talaga binabasa, pero kung babasahin ninyo, marami din kayong matututunan agad dyan at pwede nyong i-skip yung setup part ng video na to, pero kung gusto nyo ng summary, panoodin nyo na lang din. Then next naman, makikita natin dito yung ating attachable dust bag. Then sumunod naman dyan is yung ating vacuum ramp. Then makikita na rin natin dito yung ating Dreamy X50 Ultra Robot Vacuum Cleaner Unit mismo. And actually, ang ganda talaga nitong ating color black and also color gold combination pagdating sa color nito. Mamaya mas pag-usapan natin. Then sumunod naman dyan is yung ating charging station na naging main reason kung bakit malaki yung box nito mismo. And then sa baba nito ay makikita natin yung ating map pads. Then sumunod naman dyan is yung ating Dreamy Cleaning Solution. And then lastly is yung ating Dreamy Cleaning Kit. And that's pretty much it. Now, in terms of setup, napakadali lang din. Kailangan lang nating i-attach yung ating 2 rotatable magnetic map pads dun sa mismong vacuum cleaner. And then, okay na yan. Good to go na tayo. Then, next sa gagawin natin, i-place lang natin yung charging station nito sa malapit sa outlet kung saan natin siya gagamitin para mabilis makapag-charge. And then, after nun, kinakailangan nyo lang i-turn on yung vacuum cleaner at i-download yung Dreamy Home application. Scan nyo lang yung QR code na nasa may taas sa part ng robot vacuum na to, and automatic makakakonect na siya sa robot vacuum at ang kinakailangan nyo na lang gawin is mag-create ng account if ever na wala pa kayo, lalo na sa mga baguhan. And then sundan nyo lang yung step-by-step tutorial kung paano siya i-connect sa wifi. Madali lang naman, makikita nyo yan dyan sa mismong app. Then after nun, okay na. Kinakailangan nyo na lang i-click yung start mapping sa application para i-map niya yung whole area kung saan mo siya gagamitin. Kung sa condo, bahay, at kung ano-ano pa, bahala ka. Sa amin kasi, gagamitin ko to sa studio, pero yung whole testing na gagawin natin dito sa mismong condo dahil medyo masikip sa studio namin. Then after neto, lagyan lang natin ng tubig yung ating clean water tank and syempre yung cleaning solution ni Dreamy. Then pwede na natin siya gamitin sa paglilinis ng whole area. Now, usapang sensor naman tayo dahil maraming sensor na nilagay dito si Dreamy para maging effective itong robot vacuum cleaner na to. Bale, unahin natin yung isa sa pinaka-importanting sensor neto, which is yung ating LiDAR sensor. And ginamitan nila to ng tinatawag na DTOF LiDAR sensor with VersaLift system na naging main reason kung bakit hindi siya kagaya ng mga fixed LiDAR sensor na nakalagay lang dun sa itaas. Dahil dito, nagpa-pop up siya or umaangat siya. And then, bumababa naman siya kapag papasok siya dun sa mga low clearance area. Like, maglilinis ka sa ilalim ng cabinet or kama kung papasukin nyo yun. And para sa akin, ang advanced tingnan. Din dito naman sa harapan ng part, meron tayo ditong LED light, isang camera na pwede natin magamit. Mamaya papakita ko sa inyo. At partner na rin to ng iba't iba pang mga advanced sensors dito sa harapan. Na mamaya makikita ninyo yung benefit nitong mga to. Meron na rin tong clip sensor para hindi siya mahulog sa mga edges ng bahay natin na medyo malalim. Meron na rin tayo ditong bumper and IR edge sensor. Plus, meron na rin tayo ditong wheel motion sensors na makikita natin yung activity mamaya. So basically, itong robot vacuum cleaner na to ay equipped ng mga advanced and also useful sensor. Now, usapang cleaning effectivity tayo. Bale, tinasing namin to sa dalawang bagay. Bale, una, tinasing namin siya sa mga common na alikabok, mga dumi na madalas natin nakikita sa floor natin, pero medyo exaggerated yung setup namin. Marami kaming nilagay para talagang mapuno yung kanyang mismong filter at makita kung hanggang saan niya siya aabot or kung meron bang siyang limitation. Then, second testing naman, tinesting namin siya sa mga liquid speed para makita natin kung kaya nga ba talaga nito makapagpatuyo dahil isa yan sa market ni Dreamy dito. Bale, yung una namin tinesting dito ay yung mga common na mga dumi na makikita natin sa floor. At ang ginawa namin dito, medyo exaggerated, pinagsama-sama na namin silang lahat. Bale, naglagay ako dito
ng pulbo which is represent ng mga alikabok na makikita natin sa bahay, although medyo exaggerated nga yung amount na nilagay namin. Naglagay din kami dito ng Quakers at kinalat namin yan dyan kung saan saan. Naglagay din kami dito ng crushed na banana chip para maging representation ng iba't iba pang mga dumi out there. At titingnan natin kung kaya ba yan lalinisin ng ating Dreamy X50 Ultra. And actually, nung sinumulan namin yung testing, nagulat kami sa effectivity nito. Talagang effective yung kanyang 2 rotatable map pads and also yung ating 20,000 Pascal suction pressure. And para magkaroon kayo ng idea, halos kasing lakas siya ng mga vacuum cleaner na madalas natin ginagamit sa bahay natin, which is yung mga flagship type na mismo. Hindi siya yung mga kagaya ng iba dyan na putyo-putyo lang na common na alikabok lang yung pwedeng madala. Dito, kayang-kaya niya halos lahat. At pinakita niya naman dito sa testing na talagang kapag dinaanan niya yung dumi, talagang linis sa kanya. And nakagandahan dito, meron na tayong tinatawag na side reach. Na kung saan nag-i-extend yung ating right map pads and yung ating side brush. Na kung saan naaabot nila yung mga corners na madalas hindi talaga naaabot ng isang normal na robot vacuum cleaner. And dahil yun sa circular design ng isang robot vacuum cleaner. And good thing na nasolusyonan to ni Dreamy pagdating dito. Pero gusto ko lang linawin na halos din lahat ng mga flagship vacuum cleaners out there merong ganitong feature. And pagdating sa cleaning effectivity neto, pasado siya for me. Dahil kung makikita ninyo, linis siya talaga yung mga kinalat natin dito. And inabot din siya ng medyo matagal-tagal, umabot ng 30 plus minutes para ma-complete niya yung paglilinis dito. Dahil sinet namin to sa 2 cycles, so ibig sabihin 2 beses siyang iikot. And gusto ko lang din linawin na nakadepende rin yan sa area or kung gaano kalaki yung area na lilinisin neto. Bale, next testing naman namin sa basa or sa liquid mismo. Bale dito, nag-simulate lang kami na merong natapon na soft drinks, although mix yan ng tubig at saka ng toyo kaya ganyan yung color. And dito, naging exaggerated lang din ulit kami, dinamihan ko talaga. And then, pinalinis namin to dito sa vacuum cleaner and nakaset yung kanyang rotation ng 2 beses. So, meaning 2 beses siyang dadaan or babalik dito sa area na to. And after ng testing natin, okay naman yung nakuha natin na result. Talagang nalinis niya yung dumi, nawala na yung kulay pula or nawala na yung color mismo, yung natapon na bagay. Pero mapapansin natin na medyo wet pa rin tingnan yung floor and also medyo slimy ng konti. Pero syempre yung sliminess nakadepende yan kung ano yung tinapon ninyo or natapon ninyo na bagay dyan. Pero in terms of cleanliness, okay naman siya kung ako yung tatanungin. Kaso nga lang medyo may pagka-wet pa rin talaga siya. Which is masasabi kong average yung performance kung ako lang naman yung tatanungin. Dahil halos din naman lahat ng mga advanced robot vacuum cleaner out there at mas mahal pa dito na robot vacuum cleaner, halos same result lang din naman yung pinapakita nila in terms of liquid test or wet test. So pagdating dito sa port na to, if ever nagagamitin natin siya sa liquid, talaga mag-aantay tayo ng oras para matuyo to. Pero kung kayo nga yung tao na talagang busy or more on work lang talaga yung ginagawa and hindi nyo kayang mag-map, pwede na rin naman to dahil along the way, matutuyo at matutuyo din naman yung liquid na to. Now, pagdating naman sa obstacles avoidance nito, dito ko nabigla at ito rin yung main reason kung bakit ko sinabi na isa to sa pinaka-advanced na robot vacuum cleaner na nagamit ko dahil bukod sa mga advanced sensor na ginamit dito, embedded na rin ng AI itong device na to. Bali yung idea, gamit-gamit yung mga advanced sensor na meron to plus AI, kaya niyang i-identify kung ano yung object na nakakalat sa sahig para i-avoid niya or iwasan niya. Malalaman niya kung basahan yan, malalaman niya kung cleaning material yan, malalaman niya kung isa tong sapatos or kung ano-ano pa. At lahat yan makikita natin doon sa mismong application and pwede natin itong i-check para makita natin kung totoo nga ba yung mga nascan niya. And yung kagandahan dito, once sa ma-identify niya na yung mga nakakalat sa floor, automatic na iiwasan niya na yung mga yon. Unlike sa ibang mga vacuum cleaner na kinakailangan pang lapitan para i-identify na meron siyang dito, automatic, malayo pa lang, iilag na siya dahil na-identify niya na may nakaharang sa area na yon. Although, hindi naman ganun ka-perfect itong ating mismong robot vacuum cleaner na to. Minsan kasi once na nagmamaneuver siya, like halimbawa aatras, nababangga niya pa rin talaga yung mga bagay-bagay pero once na identify niya na meron siya nabangga habang umaatras, tumitigil din naman agad siya and then nagre-relocate siya at naghahanap siya ng bagong way para makaalis sa pwesto na yun, which is I like. And unlike sa iba ding mga robot vacuum cleaner out there, hindi na rin natin magiging problema dito yung mga nakalaylay na saksakan sa mismong floor natin. Dahil na rin yan sa active sensor na nilagay nila dito sa may unahan na part. And yan na rin yung main reason kung bakit yung ating LiDAR sensor pwede mag-pop up and also mag-close kapag papasok tayo sa mga narrow area. Kagaya na lang neto na meron tayong low vertical clearance, automatic na binaba niya yung kanyang LiDAR sensor and then nagmaneuver pa rin siya sa loob para maglinis. Which is isa sa pinakamagandang advantage ng vacuum cleaner na to na hindi magawa ng ibang mga vacuum cleaner out there na gumagamit pa rin ng old school LiDAR sensor
signature design pagdating sa mga robot vacuum cleaner nila. I hope i-adapt nila to dahil ang ganda talagang feature. Iba-iba kasi yung size ng mga cabinets and also ilalim ng mga lamesa natin, kaya yung iba nahihirapan talagang makapasok. So dito, no problem tayo. And gaya din ng sabi ko kanina, dahil nga meron ng sensor to sa harapan na part niya, which is may camera part, and naiiwasan niya na rin yung mga cables and cords na nakakalat sa sahig natin. Which is ito yung pinaka main na weakness ng isang robot vacuum cleaner, kasi nga yung lidar sensor nila is nasa taas na part, kaya hindi talaga nila napapansin tong mga to. Pero para dito sa ating Dreamy X50 Ultra, hindi na yan problema. Bale, isa pa sa pinagmamalaking feature net ay meron tong ProLift climb system na maximum ang 6 cm. Bale, yung idea nito kaya niyang lumiban or lumaktaw sa mga pagitan or mga ramp ng inyong mga bahay. Wala kasing ramp dito sa condo, kaya ang ginawa namin example is itong aking walis, and then meron din kami tinry dito na mas malaki pa sa kanya. Kaso nga lang medyo smooth yung edges nito kaya hindi siya makaliban, pero dito sa maliit kayang-kaya niya. Actually, meron din akong ibang mga testing na nakita at gumagana po talaga, kayang-kaya niyang lumiban sa up to 6 cm na ramp. Now, isa po sa nagustuhan ko sa robot vacuum cleaner na ito, once na matapos na yung task niya sa paglilinis, automatic siyang bumabalik sa charger niya or sa kanyang charging house. And then dito, automatic na lilinisin ng charging house natin yung ating mop pads, and automatic din na sisipsipin or i-collect niya yung dust or mga dumi or debris na na-collect ng vacuum cleaner natin after niyang maglinis. And after din mabasa or malinis ng kanyang mop pads, i-dry heat naman nila to hanggang matuyo para hindi tayo magkaroon ng molds. Unlike sa ibang mga robot vacuum cleaner na nasubukan ko before na walang gantong feature nagkakaroon talaga ng mga molds yung kanilang mop pads kapag hindi nagamit dahil nga wet or basa yung mop pads, na kung saan dun talaga nabubuo yung mga molds. Kaso nga lang aabot talaga ng ilang oras para ma-fully dry yung mop pads nito, pero ganun pa man okay na rin yun dahil ilang oras din naman natin siyang hindi gagamitin after ng una niyang linis. Now, pagdating naman sa human intervention, actually halos wala ka na talagang gagalawin dito sa robot vacuum cleaner na to dahil lagi ko talaga siya na ikukumpara doon sa aking first ever robot vacuum cleaner na kung saan wala siyang ganong kagandang sensor dito sa may harapan na part, kaya hindi niya na-identify yung mga wires na nakakalat sa sahig. Kaya mostly kapag hindi ko nataas yung mga wire and then nagsimula na siya ng cleaning task niya, kinakain niya yung mga wire na to most of the time. Kaya most of the time din kinakailangan kong tumayo at alisin yung wire na kinain ng robot vacuum cleaner na yon and then i-resume ulit yung task. Pero dito hindi ko na siya talaga na-experience dahil na rin sa kanyang advanced obstacles avoidance and AI recognition. Kaya most of the time hindi na talaga kinakailangan ng human intervention ng vacuum cleaner na to. Kung meron mang part na kinakailangan talaga nating gumalaw, yun lang yung paglilinis ng kanyang dirty water tank and also pagpapalit ng tubig doon sa ating clean water tank. And actually, nasa 2 to 3 times mo lang yan gagawin every week. It depends na lang yan sa paggamit mo ng robot vacuum cleaner. Kung madalas ka nagpapalinis talaga ng floor, kinakailangan mo talagang i-remove agad yung dirty water at mag-refill ng clean water. Pagdating naman sa battery nito, meron tong 6,500 mAh battery capacity, and based on my usage, di ko pa nakita na nalobat ko itong vacuum cleaner na to. And take note, araw-araw ko itong ginagamit. Pero syempre, magbe-base to sa laki ng area kung saan mo siya palilinisin. And kung malulobot mo naman siya habang ginagamit, wala din problema dahil automatic naman siyang babalik sa kanyang charging station, and then i-resume na lang yung cleaning if okay na. Then, last na nagustuhan ko dito is yung kanyang Dreamy Home application. Dito kasi pwede tayo maglagay ng mga no-go zone, pwede tayo maglagay ng virtual wall, pwede natin ilagay dito kung nasan yung mga threshold ramp natin, pwede rin tayo maglagay ng carpet spot at kung ano-ano pa. Napakabilis lang niyang i-navigate. And yung pinaka nagustuhan kong feature nito meron tong tinatawag na video mode, na kung saan pwede nating kontrolin yung ating mismong robot vacuum cleaner at makita kung ano yung nakikita ng kanyang camera. And actually, design to para sa mga meron dyan mga pets, para pwede nating i-monitor yung mga pets natin, or kaya sa mga anak natin na mahilig maglaro sa bahay habang wala tayo. So, instant security and also monitoring na rin siya. Kaya magandang feature talaga. Ang kagandahan pa dito, nino-notify ka rin ng mismong application kung kinakailangan na ba mag-refill ng tubig, kung puno na ba yung dirty water tank mo, kung kinakailangan mo na rin bang linisin, or kung kinakailangan mo na rin bang linisin yung ating vacuum cleaner manually, or kung ano-ano pa na important na gawin doon sa ating robot vacuum cleaner. Which is I like kasi sometimes kapag alam nating automatic na yung isang bagay, hindi na natin siya napapansin. Pero dahil nga nag-notify yung app sa kinakailangan mong gawin, madali na lang siyang i-navigate. Ganun lang kasimple. Anyway, yan na yung aking whole review about dito sa ating Dreamy X
X50 Ultra Vacuum Cleaner. And to be honest, kung kayo itong mga babanggitin ko, para sa inyo to. If meron kayong mga toddlers na anak or meron kayong mga anak, meron kayong mga poor babies or kaya busy kayo kakatrabaho at alam ninyong hindi na kayo masyado nakakapagwalis-walis habang nag-work or kaya pagdating ninyo ng bahay, pahinga agad, pasok to sa mga needs niyo. Pero kung kayo naman yung tao na makakapagwalis naman kahit nagtatrabaho or something or kaya limited din yung budget or hindi talaga kinakailangan nito or hindi talaga siya must have, syempre hindi ko to masasuggest sa inyo. Pero para sa mga tao na gusto laging malinis yung bahay, walang alikabok, walang mga buhok-buhok, go for this one. Maganda siyang investment para sa akin. Ilalagay ko yung link niya sa description down below if gusto nyo mag-order. You can use my voucher code din dyan kung gusto ninyo para makalas din kayo. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Yun lang guys. Peace out.